Tila natatabunan, attorney, ang tunay na pinagdadaanan ngayon ng taong bayan. Anong masasabi mo rito? Well, wala namang kaduda-duda na dahil nga napakarami nilang kakulangan pagdating sa kanilang liderato, linilihis nila mga issue. No? Pero ang taong bayan nga, hindi nila naloloko kasi kumakalab yung kanilang sitmura. No? At yan po ay napatunayan nung March survey. This is for the first quarter of this year. No? Wala pa pong second quarter for this year kasi sa Hunyo pa lang gagawin yan. O, natapos na siguro yung survey pero wala pang resulta. Pero partner, ako sigurado ko, hindi pa natin napag-usapan to eh. Although kanina nga nagtatalo tayo kung napag-usapan na natin o hindi. Yung napakalaking pagbagsak ng net satisfaction rating kay Presidente Duterte. Sa tingin ko dahil President Marcos. Presidente Marcos Jr., no? Sorry po. At sa tingin ko dahil napakalaking ng pagbagsak ng kanyang net satisfaction rating, baka ito ay hindi talaga isinapubliko. Gaya ng isang survey na SWS na ang linabas lang nila yung net satisfaction rating ni VP Sara at saka ni Mr. Specker, no? Pero kung titingnan niyo po ito, ang net satisfaction rating ngayon ng ating presidente ay lumalabas na ito ay napakababa na po, no? At 55 po ang kanyang overall, pero ang nagsasabi na hindi sila satisfied ay 20. So ang net satisfaction niya ay 35. Siguro ibalik natin doon sa slide muna kung ano yung net satisfaction rating kasi ito na yung breakdown eh. Pero kung ibabalik natin doon sa unang slide na ginamit natin kanina, makikita natin na 55 less 20 is 35. Tapos si BP Sara naman, 67 less 11 is 56. No? Na very good pa rin naman po ang BP Sara, pero ang 35 po, hindi na po yan very good. Ewan ko kung poor yan o good, pero hindi na po yan very good. No? Na napapakita na matapos ang lahat ng gimmick na gawin nila, matapos gamitin ng kilik para tumaas ang rating, wa-effect po. Kasi sabi nga nung isang nagpula dati sa isang American na presidente, it's the economy, stupid. Kapag gutom ang tao, kahit anong gimmick ang gawin mo, kahit yan ang ating hinahanap kanina. Tignan nyo, approval, disapproval, 20. Tapos, titignan nyo doon sa net 35, 25 doon, undecided pa So, so yung 25 doon, pwede pang bumalig sa approval or disapproval. Pero 35 na siya ang net satisfaction rating niya. No? So dito sa Hunyo, malalaman natin kung mas matindi pa yan. No? Si Sara Duterte naman po, si BP, 67-11, kaya nga po 56. At ang decided niya ay 22. Yung 22 na yan, miski pumanig sila sa disapproval, hindi naman po 100% papanig yan, hindi naman po ganun pa rin kasama. Si dating Senate President Zubiri ay 52 less 10, so 42. Mas mataas pa kay PBBM. At si Specker ay 31 at 28. Nako, ito pong pinakamatindi. Ibig sabihin, 28 ba yan o 26? 26. Ibig sabihin, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 5 lang po ang kanyang net satisfaction rating. Kaya siguro ito yung na-embargo at hindi masyado na diskurso. No? Dahil 5 pala ang net satisfaction rating ng Speaker of the House, matapos na bilyon-bilyong ayuda ang ipamigay, matapos ang napakadaming epal na ginawa na para bagang galing sa bulsa niya ang mga pinamimigay na dahil nga po may mga mukha niya, no? Yung mga sako ng bigas, yung mga grocery bags, at pati na yung mga ayuda na pinupuntahan niya kapag namimigay ng ayuda na sa maraming lugar, alam natin, ay nabawasan na. So ang ating conclusion po, kahit anong gimmick ang gawin, kahit anong dapat ng ayuda, pag kumulob ang tiyan, gutom. Kahit anong gawin nyo na may kalaban tayo na China, pag kumulob ang tiyan, gutom pa rin at ang approval rating ay bumabagsak. Ngayon, ang tanong ng marami, bakit mas mabilis ang pagbagsak ng net satisfaction rating ni PBBM ni Vice President Sara Duterte? Well, ang teorya ko po dyan, dahil ako naman po, alam nyo, yung unang-unang trabaho ko talaga, nung ako'y nag-aaral ng kolehiyo sa Amerika, doon po ako nag-aaral sa eskwelahan na nagsimula ng cross-sampling method. Itong ginagamit nating survey, dyan po nagsimula yan sa University of Michigan, sa Institute of Social and Political Research. No? Yan po una kong trabaho as RA. Now,
Ang ibig sabihin po dyan ay nagkaroon na ng diferensya o na-differentiate na ng ating mga kababayan si Presidente Marcos kay VP Sara. Dati kasi unity team. So kung gaano bumagsak ang presidente, ganun din ang bagsak ni VP Sara. Pero kung maalala nyo, by March of this year, nanindigan na si VP Sara laban dun sa peace talks. So malinaw na yan. At saka lumabas na yung mga video na iniisnab-isnab siya ng First Lady. So malinaw na parang wala na yung unit team, iba na si Presidente Marcos, iba na si VP Sara. Kaya bagamat bumaba pa rin si VP Sara, hindi kasintindi ng pagbaba ng net satisfaction rating ni PBBM. Siguro kung yung staff natin makikita yung net satisfaction rating ni PBBM na Disyembre, makikita natin na talagang terrible ang bagsak niya. Kung hindi ako nagkakamali, parang mga 20 points po ang bagsak. Yang nasa baba, attorney, yung March 24, kinumpara siya sa December 2023. Ayan, oo, change. Negative 13, napakalaki nga ng bagsak. Double negative 13. Samantalang si VP Sara ay negative 7. Si dating presidente ng Senado plus 3. Naging positive pa si Senate President Zubiri. At syempre, ito namang si Speaker ay negative 8. So napakalaki po ng bagsak niya, ha? 13. Negative 13, ha? Bagamat, kapag negative 13 yan at ikaw 35 plus 13, so konti lang well, mas malaking bagsak kasi to begin with, mababa ka na. 35 plus 13 is only 48. So ang simula mo in the first place is 48. Samantalang si VP Sara ngayon, 57. Ngayon na yan. Pero dati, si VP Sara ay, ano ba siya, negative 7. So kung siya ay 60, ano siya ngayon? 57 siya ngayon plus 67 siya ngayon. 67 siya ngayon. 74 siya dati. 74. Ito pala, hindi pala net. So ayan, tama ako. Wala pala yan. Ano pa lang yan pala? Yung hindi siya net, kung satisfaction lang. Pero kasi hindi natin nakita yung yung net eh. Ito kasi gross eh. Nakuha mo yung punto ko. Yung net at gross, iba talaga. At saka kukumpira mo pa, no, yung mga mas maagang panahon pa, no? Kita nyo yan, no? Mas malaki pa rin. Ito kasi net lang. Gross. Ako net ang tinitingnan ko, yung satisfaction, less dissatisfaction, no? So yun ata ang lalabas, talagang mahigit 20 points si Presidente Marcos. Idagdag ko lang, attorney, ang mga issues, no, bago yung survey na yan. Kabilang dito. Makinig kayo dahil ang issue ng West Philippine Sea. Oo, nandyan pa rin yung issue ng West Philippine Sea. Malala mo yung resolution ng both houses kaugnay doon sa pagbabago ng ating konstitusyon, yung kontrobersyal na politicians, People's Initiative na kontrobersyal. Nandyan din yung atensyon sa West Philippine Sea. Inaprubahan sa Senado niyan yung 100 pesos na dagdag sa minimum wage. Nandyan din yung pinagmamalaki na nagkaroon ng 86 billion investment na pledge. Meron din dyan yung issue doon sa NFA kung saan pinatawan ng preventive suspension at ano pa ito? Yung February 25, hindi kabilang sa official holiday ng Malacanang sa EDSA People Power at yung sabi ng PSA na tumaas pa yung inflation. So ito yung mga malalaking issue during that time bago itong isinagawa ang survey. Well, correct po, no? Pero sana ilabas din yung Pulso ng Bayan survey kung saan yung mga pinaka-importanting issue sa ating mga kababayan. Kasi alam ko, wala sa top 10 issue ang West Philippine Sea. So, walang inaasahan na para tumaas ang satisfaction rating na ating PBBM ay West Philippine Sea. Mukhang hindi po mangyayari yun. Lalo na ngayon na hindi natin inaamin na hindi tayo nakapag-deliver ng pagkain na tubig. Sinong sisisihin kung magugutom ang kasundaluhan? Samantalang nung administrasyon ng Aquino, nung administrasyon ng Duterte, hindi naman nagutom yung mga kasundaluhan natin doon at nanatili doon. Kaninong administrasyon na nagutom at nauhaw ang mga kasundaluhan natin doon sa Sierra Madre? Yan po ang dapat tanungin ng taong bayan.